Yan, magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Ay, parang medyo matamlay po ang ating mga mga kapatid. Ano? Yan, pwede niyo po bang tanungin yung katabi niyo? Okay lang? Okay ka lang ba? Yan, baka may mga dinaraanan po ngayon. Ano? Yan. Pero sa gabi po na to, magkakasama po tayo muli sa harapan ng ating Panginoon, midweek natin. Bagamat medyo onti po tayo, siguro po ay meron po mga kanya-kanyang mga lakad o mga ginagawa po yung mga kapatid natin. Pero online pa rin po tayo, meron tayong live. And sana po sa gabi po na to, mabigay po ulit natin tong pagkakataon na to glorify yung Diyos na meron po tayo at bigay po natin yung best natin ngayon. At marirecharge po tayo muli. Baka nalobat na po kayo spiritually ng Monday, Tuesday at kanina. Baka nasubukan po ulit tayo. And sa gabi po na to, muli po tayong papaalalahanan ng ating Panginoon. Kaya po para simulan po yung ating pong midweek ay inaanyahan ko po tayong lahat na tumayo. And tayo po ay umawit ng mga papuring awit para po sa ating pong Panginoon. Good evening po muli sa ating lahat. Good evening. Ayun. Binabati po muli namin yung mga kapatid natin sa online. Ngayon din po sa mga kapatid natin na nasa ibang bansa po na patuloy pong nakikinig sa atin. At parang malungkot nga, no? Pero alam ko po na lahat naman tayo may pinagdaraanan. Parang ang hirap po no na sumabay sa takbo ng mundo at mag-focus sa kalooban ng Panginoon, sa kagustuhan niya or sa kagustuhan nating makasunod sa Panginoon. Parang ang hirap. Ang daming burden, ang daming pagsubok. Pero alam ko po na sa kabila ng lahat ng ito, alam ko pong nakatanim na sa puso natin yung aral ng Panginoon na pangako niya na nandyan siya sa mga panahon na kailangan natin ng makakapitan. Minsan kasi kahit sa kasama natin sa bahay or sa kapitbahay, sa ka-work natin, parang ang hirap po na pigilin yung damdamin natin. Minsan na napoprovoke tayo na makasabay sa kanila or na dadala yung damdamin natin pag may mga dumarating na pagsubok. Pero kung nagpo-focus po tayo sa Panginoon, sa mga times na may pagsubok tayo, alam ko pong walang
makakapigil sa atin para magpatuloy. Sa gabi pong ito, atin pong papurihan ng ating Panginoon. Let's sing More of You and Less of Me. This life I hold so close, oh God, I let it go. I refuse to gain the world and lose my soul. So take it all, I abandon everything I am, you can have it. The only thing that I need is more of you, less of me. Make me who I'm meant to be. You're all I want.
susunod na awitin. Let's sing Waymaker. Light in the darkness, my God, that is who you are. And you are Waymaker, miracle worker, promise keeper. Light in the darkness, my God, that is who you are. You're working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my
kami minsan ng paligid namin, Lord God, alam po namin na di mo po kami pinababayaan, Lord God. Alam po namin na pinangahawakan po namin, Lord God, yung pangako mo. Na kahit ano pong mangyari, di mo po kami bibitawan. Kaya maraming salamat po, Lord God, sa patuloy mo pong pag-ibig, sa patuloy mo pong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Nawa po sa gabing ito, ikaw lamang po ang aming mapapurihan, Lord God, at nawa po ang mga salitang aming maririnig sa gabing ito ay amin pong maisapamuhay. Ikaw lamang po ang aming pinasasalamatan sa gabing ito. In Jesus' name we pray. Amen. Hello. Yan. Yan po, magandang gabi po sa ating pong lahat. Good evening po. Parang totoo po, malulungkot po kayo, no? Okay lang po kayo? Alam nyo, sabi po nila, yung daw taong malungkot, meron daw po yung kaaway. Tanong niya po yung katabi niya, may kaaway ka ba? Ayan, wala naman po. Ayan. At very maganda po yung pag-uusapan po natin. Actually, sabi ko nga po, very timing po yung pag-uusapan po natin. Kasi po, nung nag-cell group po kami kahapon sa kay Brother Oni, ang lesson po namin is about po sa huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Okay, and then, nung nakaraang cell group naman po namin kila Sister Beng, ano nga po yung Sister Beng? How to be a good Christian. Okay, sabi ko, very timing po siya. Kasi po yung lesson po natin po ngayon is about loving your enemies. Loving your enemy. Kaya sabi ko po kanina, yung tao pong malulungkutin at malungkot, kadalasan sila daw po yung may kaaway. Okay? Pero alam ko, hindi naman po tayo ganun bilang mga lingkod ng ating Panginoon. And ito po yung lesson po natin po ngayon. Kasi po, nung last Wednesday, is it's about loving your family. Paano natin mamahalin yung ating pamilya. Ngayon naman po is, paano po natin mamahalin kung meron ka mang kaaway o kung magkaroon ka ng kaaway, paano natin sila ititreat o ano yung mga bagay na may ipapakita natin para mahalin po natin yung ating mga kaaway. Okay, nung sinerge ko po, ang ibig sabihin po ng enemies is someone who opposes you. Pag sinabing i-opposes you, ibig sabihin po nito, ito yung someone na as in meron po talagang ginagawang hindi maganda sa'yo. Okay? So, ibig sabihin, it's either sinasaktan ka niya by words, by physical, or alam niyo yun, pag sinabing enemies, ito yung wala ka namang ginagawa sa kanya, pero he is doing bad things sa'yo. Okay? Parang si Satan. Minsan, wala naman talaga tayong ginagawa sa kanya, pero sinira niya yung sangkatauhan. Okay? Tinukso niya. Kaya nagkaasala, nagkaroon tinatawag na death. Kaya alam nyo, habang inaaral ko rin po siya, sabi kong ganon, kailangan pala maging aware din po tayo, no? Kasi sometimes, isa sa natutunan ko po, sometimes we make our own enemies. Minsan tayo po yung nagkikreate ng sarili po nating kaaway. Halimbawa, minsan akala natin kaaway natin, pero hindi naman pala. Okay? Kasi minsan, halimbawa, baka mamaya kinokorek ka lang pala niya, pero minamasama mo. So parang tingin mo sa kanya, ay kaaway ko to kasi nagpipiling magaling sa akin. Okay? So parang ang tingin mo na sa kanya, kaaway mo na siya. So meron naman, parang nagbabagandang loob lang sa'yo, pero dahil medyo ma-pride po tayo, andun yung pride po natin, parang tinitreat natin siya as our enemies. Okay? Kaya lilinawin ko po, meron po ba ditong may kaaway? Okay? Wag na po kayong may ayan. Kaaway niyo po ba yung asawa niyo? Okay? So minsan may mga ganun po tayo, no? Pero sabi ko nga po, nilinaw ko po dito, pag sinabing enemies, ito po yung something na gumagawa po sa atin ng hindi maganda kahit hindi naman po natin sila ginagawa ng kasamaan. So in the book of Matthew chapter 5, verse 43 to 48, basahin po muna po natin yung mga verse po natin. Sana gumana po siya. Ayan. So, yan. Sumabra po. Sabi po dito, ulitin po natin. Sabi po sa verse 43, you have heard that is what it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy.
Okay, ang tinutukoy po dyan ng Book of Matthew, ang mundo po kasi natin, ang sinasabi ng mundo natin, kapag ikaw ginawan ka ng masama, ano gagawin natin? Gagawan din natin ng masama. Kaya nga doon sa isang sulat po ng Panginoon, yung turo po ng, actually ito po ay turo po niya sa Mount, part of the Sermon of the Mount ng Panginoon. Okay? Sabi ganon, kapag sinampal ka kasi ang gagawin natin, sasampalin din natin. Pero ang utos ni Lord, pag sinampal yung yung kabila mong pisngi, iharap mo pa yung kabila. Ito rin yung sinasabi niya dito. Ang sabi ng mundo, kapag daw may kaaway ka, sabi ng mundo, mahalin mo yung kaibigan mo, yung family mo, pero yung enemy mo, kamuhian mo. Yun yung sabi ng mundo. Pero sabi dito ni Jesus, but I say to you, command ng Panginoon, love your enemies and pray for those who persecute you. Sa halip na gantihan mo yung kaaway mo, sabi dito, mahalin mo siya in what way? Pray for them. Pag-pray natin yung mga kaaway po natin. Kaya kung meron po dito may mga kaaway, pag-pray po natin po sila. In verse 45, so that you may be sons of your Father who is in heaven. For He makes His sun rise on the evil and on the good, and send rain on the just and on the unjust. Okay? So ang tinutukoy po dito ng Panginoon, si Lord po kasi, very fair po si Lord. Sabi nga dito, yung Panginoon, pinagpapala niya yung mga mabubuti, pinagpapala niya rin yung mga masasama. So parang sinasabi dito ng Panginoon, hindi ka lang dapat maging mabait dun sa taong mabait sa'yo. Kailangan maging mabait ka rin hanggat maaari dun sa tao na hindi gumagawa sa'yo ng hindi maganda, kasi ganun din yung Panginoon. Okay? Para daw maging tunay tayong anak ng ating Panginoon. Verse 46, for if you love those who love you, what reward do you have? Okay? Do not even the tax collectors do the same. Okay? Verse 47, and if you greet only your brothers, what more are you doing than the others? Do not even the Gentiles do the same. Okay? Last verse po natin, you therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect. Okay? Kailangan daw po, wala daw po tayong tinatangi. Okay? Wala daw po tayong pinipili pagdating po sa bilang isang lingkod ng ating Panginoon. We need to love one another, but syempre sabi po ng Bible, hindi lang love one another. Of course, sabi po dito, we need to love also our enemies, even yung mga kaaway po natin. Kaya sabi po dito, if ever man po na magkaroon po tayo ng kaaway o kung meron po tayong kaaway po ngayon, sabi po dito sa next slide po natin, how should I treat my enemies? Paano niyo po tinatrato yung mga kaaway po natin? Okay, binablock po ba natin sa Facebook? Or pinaparinggan po ba natin sa mga post? O kaya naman, directly, kinoconfront po natin. Baka mamaya, sinasabihan po natin ng hindi maganda. Kaya paano ba talaga yung tamang pagtitreat sa mga kaaway po natin? Kasi baka mamaya, Kristiyano po tayo, pero mamaya, the way we treat our enemies is against po sa sinasabi ng Bible. Okay? At least malaman po natin, ano ba yung dapat natin gawin kapag merong pong umaaway po sa atin. Ulitin ko pa, kapag merong umaaway sa atin, kasi that is our enemies, umaaway po sa atin. Iba po kasi yung nagkatampuhan lang na nag-away, kaysa sa enemies na umaaway po talaga sa atin. So if ever na maka-encounter po tayo ng ganon, ano yung kailangan po natin pong gawin? Okay, kanina po, na-share ko po dun sa Bible study po namin kila Brother Ben. Meron kasing isang moment na nung galing po kami ni Grace po sa Bataan, pauwi po kami po dito, halos nandyan na po kami, nagkaroon ng, habang nakamotor po kami, meron po kasing isang kotse na hindi ko alam kung aandar po siya, yung pala magmamaneobra po siya para mag-park. So ang ginawa ko po, humindo po muna po ako, hinayaan ko siya makapag-park. Ngayon, ang problema po kasi, matatamaan niya po ako kasi mahaba po yung kotse, parang van po siya. So ginawa ko po, umusod po ako ng sa motor ko. Hindi ko naman po napansin, meron palang nakadikit po sa akin isang motor. Okay, so hindi ko siya napansin. Nagulat po ako, biglang may kumalang pagpo dun sa motor ko. Yung pala, hinampas niya po yung yung GB box ko. Hindi ko naman po tinamaan yung motor po niya. So ang ginawa ko, dahil sabi ko, fault ko rin kasi hindi ko tinignan yung likod ko, humarap ako sa kanya, nag-sorry po ako sa kanya. Kaso, parang ayaw niya tanggapin yung sorry ko, galit na galit po siya sa akin. Okay, tapos kung ano yung sinasabi niya. So ang ginawa ko, in respect po sa kanya, inayaan ko makapag-park po yung sasakyan, and then tumabi po ako para hantayin ko siya, binuksan ko yung helmet ko,
Uy, si Alden, hindi po. Binuksan ko yung helmet ko. Tapos sabi ko sa kanya, pasensya na po, di ko po kayo nakita. Kaso, ayaw niya talagang tanggapin yung sorry ko. So kung ano-ano yung sinasabi niya sa akin, hanggang sa pinabayaan ko na lang. Nagta-traffic na, andun sa gitna bumubusinan Hindi ako nagsalita hanggang sa umalis na lang po siya. So parang, siyempre kung kaaway yun masasabi natin kasi unang-una, wala ka namang ginagawang masama, di mo naman sinasadya. Kung ibang tao yon, sabi ko nga ba, kung ibang tao yon, baka nagsuntukan na sila. Okay? So ang point ko po dito, paano natin tinitreat yung mga umaaway po sa atin o mga kaaway po natin? Sasagutin din ba natin kapag sinabihan tayo ng hindi maganda or mananahimik na lang tayo and then hayaan na lang natin na ipag-pray natin sila? Okay. Kaya actually, sabi kong ganon, after po nun, habang nagmamaneho po ako, sabi ko, napakabuti ni Lord. Okay. Kasi kung hindi tayo Kristiyano, baka lagi tayo napapaaway. Okay. Kasi tinuruan tayo ni Lord how to treat our enemies. So, wag natin silang gagantihan ng hindi maganda. Sa halip, we need to love, pray, and understand. Actually, yan po yung ating pag-uusapan. How to love our enemy, how to pray for our enemies, and why we need to understand our enemies. Sabi po dito, why do I have to love my enemies? Parang ang hirap nagtanggapin, Bakit ko mamahalin yung kaaway ko? Kasi kaaway ko nga Kaya bakit ko mamahalin yan? But ang point po dito, why do I have to love my enemies? Papaanong paraan po natin mamahalin yung ating mga kaaway? Pag sinabing love your enemies, hindi naman ibig sabihin po nito yung parang bibigyan mo ng flowers, parang loved ones mo siya. Hindi po. Merong mga way of treatment how to love our enemies. Okay? Sabi po dito, bakit po? Unang-una, because this is a command of God. Okay? Pag utos ng Diyos, kailangan gawin po natin. Okay? Utos ng Diyos po yun Sabi ng Panginoon, if you love me, you will keep my command. Kung talagang mahal natin si Lord, susundin natin yung kanyang mga utos. Alam nyo kung bakit inutos ni Lord na love your enemies? Kasi hindi natin kayang gawin yun sa totoo lang. Kasi mapapride po tayo. Okay, andun yung ating character na hindi, ginawan ako ng hindi maganda Kailangan gawan ko rin ng hindi maganda. That's why inutos ng Diyos. This is my command. Love your enemies and pray for those who persecute you. Okay? Kasi kung walang utos ang Diyos, mag-aaway-aaway na lang po tayo dito. Pag may nakaaway tayo, hindi, gagantihan ko rin yan. Pero dahil Kristiyano tayo, mayroong utos ang Diyos na love your enemy, kailangan gawin po natin. So, bakit natin kailangan mahalin yung ating mga kaaway? Kasi utos po ng Diyos. Okay, na mahalin pa rin natin yung ating mga kaaway. Kahit to the point na parang, Lord, ang bigat ng ginawa niya sa akin, mahalin pa rin natin sila. Unawain pa rin natin yung ating mga kaaway. Kasama po sa pagmamahal yung paano natin sila uunawain, yung ating mga kaaway. Mamaya, pag-uusapan din po natin, bakit mahalaga na intindihin din po natin yung ating mga kaaway. Okay, mamaya po yan. That second is, sabi po dito, this is how we can show our good conduct. Okay, mahirap kasi pag nalamang Kristiyano ka, tapos nalalaman nila, palagi kang may kaaway. Okay. Sabi ko nga po kanina, nung nag-Bible study po ako kay Brother Ben, kasi medyo dumami kami, kasi andun din po yung mga garage boys, gumagawa po kasi sila kay Brother Ben. Sabi ko, sana wala ba akong mabaltaan o mapanood na may natulpo na po sa inyo. Dahil lang may nakaaway po tayo. Di ba? Parang ang hirap kasi sa part natin na isang Kristiyano ka, tapos mababalitaan, ay, nakipag-away si nakipagsuntukan na, nakipagsabunutan na. Di ba? So, pagpapakita kasi siya nung good conduct po natin bilang isang mga lingkod ng ating Panginoon. Na kahit parang punong-puno ka na at parang galit na galit ka na, hanggat maaari, pagtiisan po natin. Pilitin natin na wag makapagsalita ng hindi maganda, wag natin silang patulan, kasi dito mapapakita yung pagiging magandang karakter natin bilang isang mga lingkod ng ating Panginoon. And tinuro ko naman po last time sa Bible study po namin, paano mapapanatili yung good conduct. Kailangan, we are led by the Holy Spirit. Kuha po natin, we have the Holy Spirit. We have the fruit of the Holy Spirit. Yung love, yung joy, gentleness, self-control, kasama po yan. Kaya kung hindi tayo magpapakontrol sa banal na espiritu na nasa sa atin, talagang kapag may umaway po sa atin, mapapaaway po tayo. So, kailangan we are equipped also by God's Word, by the Holy Spirit, and siyempre, mahalaga po yung umaatin po tayo sa mga gawain para sa ating Panginoon. Okay? Kasi kapag po wala po sa atin po yun, nawawala yung good conduct po nating mga Kristiyano.
Okay, kapag pinangunahan po tayo ng emotion po natin, napapangunahan po tayo, nakikipag-away po tayo. Pero dahil alam po natin na bilang isang Kristiyano, hindi dapat tayo nakikipag-away sa ating sa mga tao sa paligid po natin. Pangatlo, sabi po dito, bakit kailangan mahalin natin yung ating mga kaaway? Kasi this is how to be more like Jesus. Okay, meron na po ba kayong nabasa sa Bible na may nakaaway si Jesus? Okay, wala, no? May umaaway kay Jesus, meron po. Pero may nakaaway si Jesus, wala. Siguro yung merong diskusyon kasi tama naman si Jesus, pero wala namang sigurong si Jesus ay nakipagsuntukan. Walang ganon, di ba? Siya ay nanapak. Walang ganon. Okay, meron lang event sa Bible na siya ay nagalit dun sa templo. Sa temple, pero justice po yun. Makatarungan yung ginawa niya. Okay? Kasi hindi maganda talaga yung ginagawa po nila. But ang point po dito, kaya kailangan mahalin natin yung ating mga kaaway kasi para mas maging kagaya tayo ng Panginoon. Okay? Wala tayong makikita sa Bible na si Jesus, ginantihan niya yung kanyang kaaway ng hindi maganda. Sa halip, nung siya po ay naandun sa time ng paghihirap, persecution, imagine natin, sinampal siya, dinuraan siya, nilatigo siya, wala kang makikitang bad words na binanggit si Jesus doon. Okay, pwede nating sabihin, kasi Diyos naman yun eh. But wag nating kakalimutan, He is also naandun sa tinatawag na human being. Nasasaktan yun. May emotion si Jesus. Nakagaya natin, pwede siyang magalit. Pero pinigilan niya yun kasi gusto ni Jesus maging good example sa kanyang mga tagasunod. So sana maging ganun din po tayo. Be a good example. Mahirap po kasi kung tayo mismo mga Kristiyano, lagi may kaaway. Okay? Tapos sabi ko nga po kanina, mahirap po yun. Baka mamaya tayo mga Kristiyano, yung mga kapitbahay natin, naririnig, nag-aaway-away po tayo. Tapos gusto natin silang madala sa Panginoon. Paano natin sila madadala kung tayo mismo naririnig nila? Ganun po yung ugali po natin. Okay? Nakikipag-away po tayo. Okay? So kailangan maging mas kagaya po tayo ng ating Panginoon. Okay? So yun po yung unang bagay na pinag-uusapan po natin. Okay? Pangalawa, sabi po dito, ayan, how should I pray for my enemies? Sa totoo po, honestly po, sino po dito na pinag-pray po nila one time or sa pag may pagkakataon, may kaaway po sila, pinagpe-pray po nila? Ayan. Hindi ko natatanungin kung ano po kaya yung mga laman ng prayer po natin. Okay. Okay. Kasi baka mamaya yung prayer natin, sana matuluyan na yan. Okay. So hindi didinggin ni Lord po yun. So how should I pray for my enemies? Ano yung dapat na panalangin ang ginagawa ko sa aking mga nakakaaway? Paano natin dapat sila ipanalangin? Okay, kasi in biblically, kailangan pinapanalangin din natin yung ating mga kaaway. Pero, doon sa utos ng Panginoon. Okay, kasi baka mamaya, iba yung prayer na ginagawa po natin. Sabi po dito, unang-una, we need to pray for their hearts. Kailangan ipag-pray natin sa Panginoon na baguhin ni Lord yung kanilang mga puso. Okay, kasi ganun din naman po tayo, di ba, dati? Nang wala pa tayo kay Lord, nararanasan din naman natin makipag-away. Nawawalan tayo ng self-control. Pero dahil na kay Lord na tayo, binago ni Lord yung puso natin. Yung dating palaaway, hindi na palaaway ngayon. Ngayon, kung mayroong umaaway po sa atin, ang ipanalangin po natin po sa kanila, baguhin ni Lord yung kanilang mga puso. Kasi naniniwala ko, kay walang matigas na puso pagdating kay Lord. Okay, sabi nga ni Lord, I will give you a new heart. Even our enemies. Pwedeng bigyan ni Lord ang panibagong puso yon. A new mindset na kung saan ay masama yung kanilang ginagawa. Kaya sabing ganun dito, sana kung if ever man po maka-experience po tayo na may umaaway po sa atin, pag-pray po natin yung mga puso po nila, mga isipan po nila na baguhin ang ating Panginoon. So that is the way how to pray for our enemies. Okay, hindi in a bad ways. Kailangan in a good way pa rin natin ipag-pray yung ating mga kaaway. Okay, na baguhin yung kanilang mga puso. Okay, pangalawa, sabi po dito, pray to them to know God. Ipanalangin natin, una, baguhin yung kanilang puso. Pangalawa, ipag-pray din natin na sana makilala din nila yung Panginoon. Okay? Makilala din nila yung Panginoon. Kasi alam naman po natin, kumbaga, very understandable yung mga unbelievers na umaaway po sa atin kasi di pa nila kilala si Lord. Kaya nga sabi po doon sa last sermon po natin nung Sunday, huwag tayong masurprise kung hates tayo ng mga worldly na mga tao kasi hindi pa nila kilala si Lord. So kadalasan, ang mga nakakaaway po natin possible, mga unbelievers.
So sabing ganun dito, pag-pray din natin na mas makilala din nila si Lord. Kasi kapag kilala nila si Lord, alam nila na mali at masama yung pakikipag-away. Hindi maganda yung meron kang kaaway. Okay, hindi lang sa sinasabi ng Bible po 'yon, pero in reality, ang sarap pong mabuhay nang wala kang kaaway. Tama po? Ang hirap kaya na may kaaway ka. Okay? Parang hindi mo alam kung lalabas ka pa ba ng bahay mo. Baka mamaya makasalubong mo. O makita mo siya bigla, hindi mo inaasahan. Mahirap po yung merong kaaway. So sa halip na talagang awayan din po natin po sila, ipag-pray na lang po natin sila na mabago yung kanilang puso at siyempre, mas makilala po nila yung ating Panginoon. Okay? Kasi kung ikaw na hindi nakikipag-away kasi nakilala mo si Lord, ganun din yung kayang gawin nila dun sa ating Panginoon. And pangatlo, sabi po dito, yan, pray for their salvation. Okay? Huwag nating ipanalangin na sana sa impyerno ka talaga mapunta. Huwag ganon. Hindi kumot inaaway po tayo, doon na talaga sila mapupunta. Kaya sa halip, kapag merong umaaway po sa atin, ipag-pray natin na Lord, sana makilala ka nila and maramdaman din nila yung salvation na pwede kong maranasan sa pamamagitan mo. Kumbaga, bilang isang Kristiyano, kailangan meron ka rin pagnanais na someday gusto ko maligtas din to. Okay? Kasi ganito rin ako dati eh. Palaaway din ako dati, walang kontrol yung bibig ko dati, pero ngayon binago ko ng Panginoon. So, lagi nating ilalagay yung sitwasyon natin dati sa sitwasyon nila, kung bakit sila ganon. So, the best way to pray for our enemies is baguhin yung kanilang puso, makilala nila si Lord, and matanggap din nila yung salvation na nagmumula dun sa ating Panginoon. Okay? Ganon dapat natin ipanalangin yung ating mga kaaway. Okay? Okay po? So, panglas po natin, panghuli po natin, sabi po dito, why should I understand my enemies? Okay? Minsan, kailangan din nating intindihin yung mga taong umaaway po sa atin. Okay? Like, for example, kung nakaranas ka dati ng bullying, ako po, nakaranas ako ng pambubuli. Okay? Kailangan intindihin din natin. Pero dahil nagmamatured po tayo, andun yung point na, bakit kaya niya ako binubuli? Hindi kaya dahil binubuli rin siya dati. Kasi ganun yung mindset ko po dati eh. From grade 1 hanggang grade 4, lagi po akong binubuli. Kaya sabi kong ganun, kailangan kaibiganin ko yung mga nambubuli para next time, hindi na nila ako bulihin. So ginawa ko po siya. Kaya nung grade 6 hanggang first year high school, kasama po ako sa nambubuli. Okay? Kasi binubuli ako dati eh. So ang naging mindset ko, kailangan kaibiganin ko yung mga siga sa classroom ko para hindi na nila ako bulihin. Kaya lang, ang naging problema nun, kung ano yung ginagawa nila, kailangan gawin ko rin yun. Okay? Parang ganon, intindihin din po natin po sila. Tignan po natin, paano natin iintindihan yung ating mga kaaway o yung mga umaaway po sa atin. Sabi po dito, yan. Unang-una, kasi sometimes, they are victims of the evil things. Kasi baka mamaya, kaya ganun kasama ugali nila kasi, in reality, biktima lang din naman sila ng mga makamundong gawain. Okay? Kung bakit sila naging ganon, kasi baka mamaya, inaaway din kasi sila sa dati. Kung bakit salbahe sila, kasi sa bahay, sinasalbahe din sila. Okay? Kaya mahalaga sa Kristiyano yung yung maintindihin po tayo. Lalo na kapag ang nakaaway po natin, hindi pa kumikilala kay Lord. Kailangan intindihin po natin po sila. Okay? Hanggat maaari, hanggat kaya po natin, maintindihan po natin po sila. Kasi kahit sila po, baka mamaya, biktima lang din po sila kung bakit po sila nagiging ganon. That's why, very important na ipag-pray po natin po sila sa ating Panginoon. Kaya nga sabing ganon, kailangan alamin muna natin yung story, bakit po sila naging ganon. Halimbawa, yung mga nambubuli, bakit sila nambubuli? Baka kasi dati binubuli rin sila. Okay, bakit nagmumura sila? Baka kasi sa bahay, minumura rin sila ng mga magulang nila. So, nakukuha po natin. Yun yung way para intindihin din po natin po sila. And then, after natin maintindihan yun, napakahalaga na may pag-pray din po natin po sila sa ating Panginoon. Okay? Sunod po natin, siyempre, hindi po nila kilala si Lord. Okay? Tandaan po natin, lalo na kapag po, yun nga po, unbelievers po yung umaaway po sa atin, intindihin po natin kasi hindi nila kilala yung Panginoon. Okay? Kaya ang hirap po kapag Kristiyano nag-aaway-aaway. Kasi pare-pares naman natin kilala si Lord eh. Bakit ka pa mga away? Bakit pa tayo mag-aaway-aaway? Kaya sabing gano'n ng Panginoon, we should love one another bilang isang bahagi ng ating Panginoon. Pero kung unbelievers yung mga away sa'yo, then we need to understand them. We need to pray for them. Kasi biktima sila ng mga evil things. And of course, hindi pa rin kasi nila kilala yung ating
Panginoon. Okay po? Kaya ipag-pray natin na makilala po nila yung ating Panginoon. And pang-last po natin, sabi po dito, syempre, hindi rin kasi sila perfecto kagaya po natin. Okay? Kung tayo pong mga kumikilala na kay Lord, nagkakamali pa rin po tayo, then how much more pa po kaya yung mga hindi pa kumikilala sa Panginoon. So that is the reason kung bakit mahalaga na maintindihan din po natin yung mga umaaway po sa atin bilang mga lingkod ng ating Panginoon. Kasi po, yung ating Panginoon, like Jesus, yung understanding ng Panginoon na ginagawa niya po sa atin, sobrang lawak po. Imagine natin, yung kasalanan po natin, binuhat ng Panginoon. And actually, yung mga dating nagmamahal kay Jesus, bumaliktad kay Jesus. Kasi tignan ninyo, yung triumphal entry, pinipraise nila si Jesus eh. Pero nung time na ipapako na siya sa krus, same people na nagpe-praise kay Jesus, same people na sumisigaw, ipako yan sa krus. Nagbabago po sila. Nagbabago kasi tayo mga tao eh. Kasi we are not perfect. Okay? Pero si Jesus, kahit mga unlovable person, minamahal ng Panginoon. Okay? So sana maging ganun din po tayo. Kaya sabing ganun ni Paul, imitate me as I imitate Christ. And if we are a true Christian, kailangan ganun din po tayo bilang mga lingkod ng ating Panginoon. Kaya sana, alam ko po, wala po tayong kaaway po. Okay? Pero if ever na magkaroon man tayo ng, wag magkaroon, if ever na may umaway po sa atin, sana nakita po natin, naintindihan po natin, ano yung mga dapat po natin gawin bilang isang mga lingkod ng ating Panginoon. Kasi lahat ng bagay na nakita po natin po dito ay same principle sa ginawa po ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. Okay po? Kaya sana po yung bawat isa po sa atin ay patuloy na naintindihan po natin yung mensahe ng ating Panginoon na patuloy po nating mahalin yung ating mga kaaway. Okay? Pwede pong sabihin po natin sa katabi po natin, mahalin mo yung kaaway mo. Okay? Mahalin mo yung, wag yung kaaway mo. Mahalin mo yung umaaway sa'yo. Okay? Iba pala yung kaaway mo, yung umaaway sa'yo. Kasi pag umaaway sa atin, that is our enemies. Meaning to say, we need to pray for them and pag-pray natin na makilala po nila yung ating Panginoon. So tayo pong lahat po ay sumandaling manalangin sa oras pong ito. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, maraming salamat po sa oras pong ito. At muli, Panginoon, sa mga napag-usapan po namin sa gabing ito, ng bawat isa, Lord God, ay hindi may iwasan, Panginoon, na merong po mag-oppose po sa amin, Lord God, merong umaway po sa amin, pero Panginoon, salamat sa turo niyo po sa amin, sa mga paalala niyo sa bawat isa po sa amin, Panginoon, na kami po ay maging mapagpasensya, maging mapagmahal, at ipanalangin po namin, Lord God, yung mga tao na umaaway po sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagat naniniwala kami, Lord God, na kayo po ay nagbibigay po, Panginoon, ng mahabang pasensya sa bawat isa po sa amin. Patuloy na pangunahan kami ng banal na Espiritu, Panginoon, na sa ganon ay hindi kami magkasala, Panginoon, sa harapan po ninyo, at patuloy, Lord God, na makita pa rin po sa amin ang pagiging Kristiyano po namin bilang mga anak po ninyo. Kaya Lord, maraming salamat po, at ang aming patuloy na panalangin ng bawat isa ay patuloy na maging katulad po ninyo, na kung saan ay maging mapagmahal sa lahat ng pagkakataon. Kaya Panginoon, maraming salamat po. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa ating pong lahat. Yan, maraming salamat po sa paalala po sa atin ng Panginoon. Bagamat lagi na pong napapaalala sa atin yung pagmamahal sa kaaway, ay unending din po yung mga nagiging kaaway po natin. And isa po ito sa mga mahirap gawin, pero kagaya po ng encouragement po sa atin ni Brother Gardy, lagi po nating iisipin, ginagawa natin to para po sa ating pong Panginoon. Ano po? So sunod po sa ating pong mga gawain po ngayon ay ating mga balita. Yan po. So una po siyempre po yung ating mga Sunday service. Sana po patuloy po natin itong daluhan. At sa Sunday, last Sunday na po ng February. Ano po? So mabilis na po ang ating panahon. At ma-March na. So sana po naka-ready na po tayo.
patapos na yung February. Sana natuto po tayo ng mga pagmamahal sa ating pong kapwa at lalong higit po sa ating Panginoon. Sunod po yung ating pong mga midweek. Sana po patuloy po nating daluhan. Bagamat medyo onti po tayo ngayon, baka may mga kanya-kanya pong mga ginagawang ating mga kapatid. Pero next week po, magkita-kita po tayo muli sa ating midweek service. At ganoon din po ating night light. Yan, patuloy po natin itong panoodin. Maganda po yung mga tinatopic natin sa ating pong night light. Next po, ang ating pong mga cell groups. Yan, hindi pa po nadagdag dyan, pero yung ating pong East Tapinac, West Bahak-Bahak at yung ating Gordon Heights na cell groups ay nakapagsimula na po. At yung East Bahak-Bahak po, muli po nag-a-announce kami last Friday po ng buwan. Kina Sister Nilda po ito gaganapin. Yan. So sa mga taga East Bahak-Bahak, pwedeng welcome po kayo makadalo sa cell group po na ito. Sa mga weekly Bible study, pwede po kayo magpa-schedule sa inyo pong family, friends, or mga workmates para po sa ating pag-aaral. Next po, ang ating pong, meron pa po bang balita? Parang wala na po. Pero po yung mga nalalapit po natin mga event, sana po supportahan natin yung youth camp. At yung anniversary po ng youth this coming Saturday, 72nd na po ito. Kaya po kung naisip pong sumuporta, yan, suporta po tayo sa ating pong gawain ng mga kabataan. Sa anniversary, 72nd na po ito. Pwede po tayong bumisita, dumalaw. Dito po. Dito lang naman po yung gaganapin sa ating pong bahay-sambahan. Next po, ang ating prayer breakfast this Saturday na rin po ito. Sana po ay puntahan po natin. Doon po ulit tayo, again, sa mini golf course. Sana po maganda po yung panahon. Doon po tayo sa may malapit po sa may CR para hindi po kayo maligaw. Minsan po kasi pag nandun, nasa ibang sa iba po napapapunta, pero doon po tayo magkita-kita. So, yun po. And isa pa po sa mga balita natin, yung ating pong kababaihan, kalalakihan, next month na po ang ating fellowship dahil po last week nagkaroon po tayo ng Love Fellowship. Next month naman po ay kanya-kanya po ulit ata ang ating gawain, kababaihan at kalalakihan. Next po, ayan, wala na po ata tayong balita. So kung wala na po ay tayo po tayong lahat mga kapatid and tayo po ay magtapos sa pamamagitan po ng panalangin. Let's pray. Lord God, na lubos sa mga pangyarihan sa lahat, salamat Lord sa kabutihan, kadakilaan na inyo pong pinagkaloob sa amin. Salamat Lord sa natapos po naming midweek po ngayon Lord. Sana tulungan niyo po kami na aming pong natutunan at paalala ng aming narinig para po mahalin ang aming mga kaaway Lord God ay maisagawa po namin to sa aming pong buhay. Tuman po ay pamilya namin, tuman po ay kaibigan, katrabaho, kakilala, ka-churchmate Lord God, o anuman po Lord God na relasyon po namin sa kanila. Lord, tulungan niyo po kami to be better, Lord God, and makita namin, Lord, na ginagawa namin to para po sa inyo. Lord, ingatan nyo rin po kami sa aming pag-uwi, maging safe po kami, at madala namin ang mga lesson na aming natutunan at aming mga napaalala po sa amin sa gabi po na ito. Lord, ang aming rin po sa dalangin sa mga kapatid po namin na meron pong karamdaman physically, emotionally, spiritually, Lord, haplusin niyo po sana kami na inyong mapagpalang kamay, bigyan niyo pa po kami ng kalakasan na nagmumula po sa inyo. And we pray, Lord God, sa mga kapatid namin na meron pong mga daladala mga problema ngayon, Lord God, sa mga kapatid din po namin na hindi namin nakasama ngayon, kayo po nakakaalam kung ano po ang mga naging dahilan. Pero Lord, alam po namin, kung ito man po yung mga problema, Lord God, ibibigay niyo po ang bawat isa ng kalakasan, katatagan para po mapagtagumpayan ng mga bagay po na ito. Kaya Panginoon, sama-sama kami puli po na lumalapit, nagpupuri, nagpapasalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Sige po, pwede na po tayong umupo. Alam ko may konting sharing tayo, Brother Gardy. Sige po, ayan, papost na lang ng ating question. Ayan. Ay, hindi po yan. Kay Brother Gardy, meron po siya sa last slide niya. Ayan, yan po yung last week. Sige po. Ayan, so onti lang naman po tayo. Siguro po isang group na dito. Tapos, ayan, kayo na rin po dyan. As a Christian, how do you deal with your enemy? Ayan. So, bilang pong isang Kristiyano, paano po kayo